Good day mga bro, mga sis, mga ka-livestock. Matutunghayan nyo ngayon itong 15 days old ko na mga biik, mga ka-livestock. Kung mapapansin nyo at kung bibilangin nyo, kulang na ito ng dalawa mga ka-livestock dahil nasawi ang dalawa, naipit, nadaganan siya. Yung ina kasi natin mga ka-livestock matanda na, wala na, tamad nang tumayo pag may biik na naipit o nadaganan. Di katulad nung medyo bata pa ito na mag-react agad. Ayan mga ka-livestock, sa awa ng Diyos malakas na silang kumain. Yun nga, yung pinamakain natin is yung immunobooster ng Pigrulac, tsaka may halo ding pork o milk, at pa unti-unti hinaluan na rin natin ng small amount lang din, hinaluan natin ng Early Win Superstart para pag iwalay natin ito hindi na siya maninibago, handang-handa na siya. Ayan mga ka-livestock, kailangan gradual lang talaga yung bigay natin para hindi mantala yung growth nila mga ka-livestock, at saka hindi rin sila magkakaroon ng piglet diarrhea. Yun ang iniingat-ingatan natin mga ka-livestock, kasi pag nagka-piglet diarrhea ito, mahirap na itong gamutin mga ka-livestock. Hindi naman mahirap pero malaking epekto sa katawan talaga kasi madi-dehydrate sila. Siyempre imidikit natin, so parang hindrance sa mabilis ang paglaki nila. So kailangan ingatan natin, gradual talaga natin yung pagkain, alalay lang talaga. Huwag nating pilitin yung biglaang lumubo yung biik natin. Hindi naman ganun yung pag-aalaga tsaka pagpapalagi ng mga biik. It's a matter of time mga ka-livestock, kasi susunod sa susunod sa edad yan, ilang days na, ilang months, susunod yan yung growth, susunod din yan. Yun nga sinasabi ko sa inyo na depende sa genetics ng baboy, genetics pa rin talaga. Tsaka secondary na lang yung pakain tsaka pag-aalaga natin. Kung maganda yung lahi ng baboy mga livestock, yung mga fast grower, pag alam mo yung lahi ng baboy mga fast grower, wala talaga kamba dyan. Sigurado talaga magkakaroon tayo ng kikita talaga tayo sa pag-aalaga nito. Yun nga, huwag kayong mag-alaga ng chop suey kasi hindi natin ma-achieve yung growth potential na target natin. So kailangan magandang lahi, alam natin fast grower talaga, saka alam natin yung range na timbang pag-aabot siya ng ganong edad mga livestock. Yun nga, kailangan talaga na extra careful tayo. Nung nakaraang bago pa ito mga livestock, di ba nabanggit ko sa inyo na sinisigurado ko sa inyo hindi ito magkakaroon ng piglet diarrhea. Ayan mga livestock, hindi talaga sila nagaranas ng diarrhea dahil tinurukan nga natin yung mama after ng anak, tinurukan natin kinabukasan ng pin straight mga livestock. Penicillin base yun yung mag-wipe out sa mga dumi sa loob na matris ng ina, tsaka yung mga kunting gas-gas doon, iniwasan natin yung infection. At the same time ipapasa niya yun sa mga biik niya na dumididi. Ganun din, hindi magkakaroon talaga ng piglet diarrhea. But yun nga, inulit ko, nasa tamang pangangalaga din natin yan. It's an art or a technique sa mga nag-aalaga. Huwag yung bumbahan natin ng pagkain, huwag muna, kunti lang. Yan
mga livestock na mapansin nyo ito kanina bago pagkatapos magdidi, ayan, kakain ka agad yan kasi parang nakakulangan sila sa gatas nila. Doon natin isabay yung pakain. After magdidi, buhusan natin ng masasarap na pagkain yung pakainan. Gulong lang naman yan sa akin. Pakainan ko gulong lang. Hindi naman tayo masyadong maarte. O lang sobrang arte sa ko. Ang importante, malinis. Malinis yung kulungan. Malinis yung pakainan. Kahit gulong lang yan. Ayos pa rin yan. Ayun, yung ligpitan ko sa kanila, 3x3 nga yan ng manok panabong, pero ayos lang din. We have to, dapat creative din tayo mga livestock, at kung anong pwedeng magamit natin na pwedeng pangharang natin dyan sa kanila, gamitin natin nang sa ganon hindi tayo gumastos ng malaking halaga. Ang importante lang naman dito yung nutrition, para yung cleanliness ng kapaligiran nila, disinfection. Yun yung talagang pinaka-basic mga ka-livestock. Ito mga ka-livestock, mag-booster shot na naman kami nito kasi magpi-15 days na. Siguro mamayang hapon o bukas na ng madaling araw. Depende lang sa availability namin mga livestock kasi may iba din tayong gawin. Hindi rin naman focus tayo o lahat ng oras dito. Ito, pinabayaan na namin ito. Wala nang bantay ito kasi maliliksi na sila. Although may mga kailan ilang bansot, normal lang talaga yan dahil may edad na yung inahing baboy natin. That's all mga livestock. Sana may nakuha kayong kunting kaalaman dyan, sinishare ko sa inyo. Salamat nga pala sa mga lahat ng nag-subscribe sa aking channel. Sa mga baguhan pa lang na hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe. Paki-hit na rin ng notification bell para notified kayo lagi sa mga video ipapalabas ko mga livestock. That's all, and good day mga